So let me just read it for you. Nagbigay ng memo ang office nyo na papalitan na lahat ng PC nyo ng MacBook. Ito na ang isa sa pinaka nakapagpaantig sa mga puso ng anti-modernization program, ang MacBook Analogy. Let's do this! Natuwa kasi, wow, MacBook! Mas mabilis, mas maganda. Kaso, nalaman mo na kayo pala yung magbabayad. Malamang ikaw yung owner ng Jeep, 'di ba? Pero bakit hindi mo gustong bayaran yun? Libre na naman. Ayuda gaming na naman. Tapos pag tumaas yung utang ng Pilipinas, sasabihin nyo na naman, bakit ang dami utang ng Pilipinas? Ay nako. 75,000 ang isa nun, pero huhulugan mo monthly. 7,000 pesos a month for the next 10 months. E paano yan? 18,000 lang sweldo mo. Dito nag-iiba na yung tactics niya kasi pinagmumukha niyang mahirap yung mga jeepney drivers at hindi sapat yung nakukuha nilang income doon sa pagdadrive. Pamasahe, kain, bigay kay mama, papa at sa mga kapatid. Nakiusap ka, sinabi mo di mo kaya magbayad ng ganun. Hindi kaya ng sweldo mo eh. Kaso sabi ng company required para maganda tingnan. Para di mo kang naghihirap ang company nyo. Either pumayag ka maghulog ng bagong mamahalin na laptop or tatanggalin ka. Ginawa mong pangporma yung objective ng modernization program. Isa yan sa fake news, di ba? Yung logic mo pa lang doon as to what is the goal of the program, sobrang manipulative. Ang goal ng modernization program is to have a fleet of jeepneys that are roadworthy. Safe hindi lang para sa sarili nila, pero para na din sa mga commuters at ibang motorista. Anong pinagsasabi mong pangporma para maganda tignan? Wow! Yan ang jeepney phase out. Yan ang pinagdadaanan ng jeepney drivers. Pipilitin na maghulog ng bagong jeep na hindi nila kayang bayaran. Ikaw nga kung ganyan mangyari sa hanap buhay mo, aalma ka. Kung ako yung madidisgrasya ng jeep, of course aalma ako. Yung iniisip nyo kasi is doon sa side lang ng jeepney. Yung commuters na mapapahamak at ibang motorista na madidisgrasya, hindi nyo na iniisip. Kasi ina-anchor nyo lang sa awa yung argumento nyo. And just to add a few more points to this, I know that modern jeepneys are much cheaper than they were like very new. I think they go as low as 1.2 to 1.6 million pesos. But I don't think there are a lot of jeepney drivers who have 1 million pesos lying around. Because hindi nyo naman sasaluhin ng buo yung 1 million price na yun. May subsidy na nga up to 200,000. 'Di ba? Ngayon, the rest, loan pa yun. O ano na masasabihin nyo, hindi nila kaya magbayad. Diyos me. Eto na, hahantong ba ulit tayo sa libre? Oh, libre na lang forever? Maiya naman kayo. You know? And so, the next option for our jeepney drivers is to take a loan. But the loan increases the price of these modern jeeps. They could go as high as 2 million pesos. And of course, when settling a loan, you make sure that you pay within a given time frame. Diyan na papasok yung trabaho ng co-op. Kasi sila ngayon ang magmamanage ng finances mo para hindi lahat napupunta sa income. Nakakapagtabi ka sa maintenance at nakakapagtabi ka doon sa loan na inutang mo. And this goes to show that this modernization program leaves our jeepney drivers behind, our UV drivers behind. And while 40% of our PUVs have participated in the consolidation program, majority of our jeepney drivers cannot afford it. I think what our jeepney drivers are asking for is a little consideration and a lot of support. How much support pa? Sige nga, para lang mapapayag kayo. Nung mga panahon na kumikita sila, hindi sila nagtabi. Oh, ngayon,
uuobligahin na sila para maging roadworthy yung sasakyan nila. Ang dami na nilang dahilan. Kaninong choice yun? This is Pinoy Extreme. Have a good day.